napag-usapan natin ang patungkol sa pagka-realize ni Xion sa may value ng pera kasi na-realize niya na mas mayaman itong si Adalman sa kanya kaya mas maganda ang gamit ng mga subordinates nito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Recently kasi, dumadami na rin ang mga members nitong si Xion at tsaka nilang na-realize na hindi satisfactory ang mga kagamitan na suot-suot nitong mga ito. Napansin rin nitong si Xion na ang mga executives niyang nahihirapan sa pag-maintain ng mga kagamitan at mga uniforms ng kanilang mga kasama. Kaya hindi daw pwedeng hayaan nitong si Xion bilang isang leader na mag-suffer itong mga anday sa kanya. Incidentally, katulad ni Adalman, malaki rin daw pala ang kinikita nitong sila Soe at Benimaru. Kaya updated daw ang mga equipments ng mga anday sa kanila kasi sagana rin sila sa may pera. Tsaka marami ring benefits na nakukuha itong mga anday sa kanila. Kaya mas lalong dumadami ang gusto na mag-apply dito. Surprisingly, mayaman rin daw pala itong si Gabiru kasi kasama daw ito nitong si Vesta at sila daw dalawa ang nag-register ng patents sa kanilang research discoveries. Tsaka meron din daw nakukuha itong si Gabiru na regular income. Pati daw ang mga subordinates nitong si Gabiru ay nakakatanggap din ng sahod. Kaya naman daw wala rin itong mga itong problema pagdating sa mga cost of equipments. Kaya talagang itong si Xion lang sa kanila ang walang kapera-pera. Then dumating dito itong si Ultima. Ipinadala pala ito dito nitong si Rimuru para magbigay ng support sa kanila. Nakita nitong si Ultima na problemado nga ngayon itong si Xion. Kaya sabi niya dito, wag daw mag-alala itong si Xion-san kung patungkol lang sa may pera. Kasi kung kailangan daw talaga nito ng pera, madali lang naman daw yon. Kuhain lang daw ito nitong si Xion-san sa kanilang mga kalaban. Napaka-absurd daw nitong proposal nitong Little Devil na ito as the chief prosecutor of the public office ng Tempest na in charge sa pag-iimbestiga sa mga krimen sa kanilang country. Napaka-problematic daw nitong statement na ito nitong si Ultima pero biglang nabuhay ng dugo itong si Xion nang dahil dito. Sabi ni Xion may punto daw itong si Ultima tapos nagtanguan silang dalawa. Nung narinig naman itong si Adalman itong comment na ito napakamot na lang siya sa ulo at na-realize niya dito na nagkamali daw siya na ini-open up niya ito kay Xion Dono. Mali daw pala na dito niya ito pinakita sa may battlefield kasi mukhang ngayon daw balak na rin itong gawin nitong si Xion. Pero ang problema ngayon niya pa ito balak mismo gawin. Oo daw, nagnanakaw daw itong si Adalman ng equipment sa mga adventurers pero sa labyrinth naman daw yon at nagnanakaw lang daw sila after nilang mai-ensure ang kanilang mga safety. And despite his appearance may common sense pa rin naman itong si Adalman. Kapag nakakakuha daw sila ng mga broken equipments pinapagawa niya ito sa kanilang craftsman. Pero syempre binibigyan niya ito ng bayad. Kaya mabilis itong si Adalman na nakapag-ipon ng mga equipments na para nga sa kanyang mga bone soldiers. Pero ang problema daw dito hindi daw ganon itong si Xion Dono. Pag nakahanap daw ito ng broken equipment most likely ay papagawa daw ito ni Xion Dono sa may craftsman ng libre. Kaya napagdesisyonan nitong si Adalman na mananahimik na lang daw siya pagdating kay Xion Dono. Na-realize rin kasi nitong si Adalman na malaking potential disaster ito kapag na-criticize siya. Kasi bago nga lang naman siya sa may Tempest tapos ganito na agad itong kanyang army. Sa Tempest kasi meron daw preferential treatment ang mga mas malalakas compared sa mga small fries. Kaya hindi niya na daw pagyayabangan itong si Xion Dono. So dinivert niya na lang ang focus nitong mga ito. Sabi niya as planned daw sila na daw magte-take ng lead. Nag-reply naman itong si Xion sa kanya na sige na daw. Pinapatawad niya na daw itong si Adalman. Magwala daw ito at maging as violent as he likes. Upon hearing this inialaw na nitong si Adalman ang kanyang mga soldiers. Inialaw niya itong mga ito na mag-rampage at dito na nga nagsimula ang laban sa pagitan ng Roberius at ng Darmagenia. Supposed to be ay may advantage dapat ang army nitong si Dagruel pero nung nag-start na nga ang laban nawala ang lahat ng kanilang mga advantages kasi nakita nitong si Dagruel na ang frontline nilang mga giants isa-isang sumasabog into multiple pieces dahil dito sa mga equipments nitong sila Adalman. Ito ay isang unexpected na situation kaya nagtanong itong si Glassword kay Dagruel na ano na daw ang plano nitong kanyang kuya. Nag-reply
nag-reply naman itong si Dagrawal dito. Sabi niya, medyo matagal na rin naman daw sila na hindi nakakalaban sa isang gera. Kaya sa ngayon daw, hayaan muna nila na maglaro itong mga kalaban nila. Dahil eventually, may irigay naman daw ng kanilang mga forces ang lead. Once na mag-rampage na rin itong mga ito dahil sa may inis sa kanilang mga kalaban. Hindi daw maganda ang kanilang naging introduction dito kasi mas fiercer daw pala ang resistance nitong kanilang mga kalaban compared sa kanilang inaasahan. Pero hindi naman daw yun ganun kalaking problema. Para kay Dagrawal daw, napakaliit na bagay lang nun. Ang Chain Titan Army daw kasi merong bilang na 30,000 at sa mga ito, syempre ay meron ding mga inexperienced na mga weak soldiers. Kahit daw na masala itong mahihina na mga soldiers na ito at malalakas lang ang mga matira, wala daw problema. Actually, mas maganda nga daw na pag-retreatin na lang nila ang mga weaker soldiers na naandito pa ngayon. Kesa naman daw mamatay lang itong mga ito. Kaya nag-reply itong si Glassor dito na understood daw ang mga bagong recruits daw nila na walang ultra speed regeneration ipapadala niya sa kanilang backline. Kaya nagbigay na agad ng instruction sa kanilang army itong si Glassoid. Napakakalmado nitong mga generals nitong Darmagenia. Kaya nai-adapt itong calmness na ito ng mga Andir sa kanila. Kahit na hindi maganda ang nangyari nung una hindi nagpanik itong mga Titans. Kaya ganito daw talaga kaimportante ang magaling na leadership. Since wala namang disturbance sa kanilang chain of command madali lang nilang na-reorganize itong kanilang mga forces. After that nag-prepare naman na lumaban pabalik itong mga natitira dito sa mga giants. This time sila naman ang magpapakita ng kanilang extraordinary na powers. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.